Mga minamahal kong kapatid, buong galak pong ipinapakilala sa inyo ang mga bagong kasal na sina Marcel at Sherlyn Recto. Palakpakan po natin ang mga bagong kasal. Isusunod po natin ang pag-aalay at paglalagay sa mga bagong kasal ng belo at mga korto. Luluhod na po ang mga bagong kasal at ang mga abay sa kasal ay magsisimula na maglagay ng belo at mga korto at pagsisindi ng mga kandila. Magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aayin natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayin sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Panginoon, tanggapin mo ito mga handog sa iyong pinagpalang araw nito, sa iyong makaamang pagmamahal ay masdan mo at kupkupin sina Marcel at Sherlyn ay iyong pinagkaisa sa kasal. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Yesu Kristo na aming Panginoon.
Sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, ang iyong bagong tipan sa iyong sambayanan ay naghahain sa amin ng iyong buhay at pakikipag-ugnayan bilang mga kasalo sa iyong kadakilaang walang hanggan. Sa dakilang pag-ibig na hain ng iyong anak, pinagbubuklod mo ang mga pag-isang ibig upang sa pagsasama habang panahon mailahad ang iyong karapatan at pagmamalasakit. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ang walang hungkay sa kalangitan, uminagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana sa kaitaasa, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Luluhod ko ang lahat. Ama naming banal, pamukal ng tanang kabanalan, at sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob ng maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inayabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ang kapapagalang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ng lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Awaan mo sila at pataluin sa iyong kaliwanagan. Awaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang kapupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo po. Ang ginawa po natin kanina, habang ang karamihan ay nakaluhod, ay ang tinatawag na konsekrasyon. Bakit lumuluhod tayo sa part ng konsekrasyon tuwing misa? Sapagkat sa yugtong iyon, ang tinapay ay nagiging tunay na katawan ni Jesus at ang alak ay nagiging tunay na dugo ng ating Panginoon. Ang sinabi ng ating Panginoong Jesus, ang aking katawan, tunay na pagkain, at ang aking dugo, tunay na inumin. Ang sino man tumanggap nito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sinabi ni Jesus sa huling hapunan, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ito ang aking dugo, sabi niya sa kalis, na ibubuhos para sa inyo. Sa Santa Misa, sa tuwing nagkokonsekrasyon, lumuluhod ang lahat bilang paggala sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, nakasloob nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Mga kapatid, halina't ipanalangin sa Ama nating banal, ang mga bagong kasal na nangangakong pagsasama bilang magkasalo sa katawan at dugo ng buong mahal. Ama naming banal, likha mo bilang lalaki at babae iyong kalarawan upang sa kaugnayan sa pag-iisang dibdib ay may sa katuparan ang iyong layunin sa lupang ibabaw. Ama naming mapagmahal, loobin mo o niloob mo sa pamumuhay ng mga mag-asawa sa pagmamahalan ay mabanaagan ang tipan ng iyong paghirang na iyong minarapat at pagkaloob sa iyong sambayanan upang ang paghihiwatig mong lubusan ay maglahad ng pag-iisang dibdib ni Kristo sa sambayanan. Kaya naman hiniling namin sina Marcel at Charlene ay gawaran ng pagbabasbas ng iyong kanang kamay. Ipagkaloob mo sa pagsasama nila habang buhay, kanilang mapagsaluan ang pag-ibig mong bigay, at sa isa't isa nilang may pamalas ang iyong pakikipisan sa pagkakaisa ng damdamin at isipan. Bigyan mo rin sila ng matatag na tahanan at mga anak na huhubugin sa mabuting balita ng anak mong mahal para maging masang kaanib ng iyong ngalan, angkan. Para pati mong mapuspos ng pagpapala ang babaeng itong si Charlene upang bilang asawa ni Marcel at bilang ina na magiging anak nila, kanyang maganap ng may pagmamalasakit ang tungkulin sa tahanan. Hindi naman, pamunahan mo ang iyong pagbabasbasang lalaking ito na si Marcel upang kanyang magampan ng marapat ang tungkulin ng asawa matapat ni Charlene at ang mamaasahan ng kanilang magiging mga anak. Ama naming banal, pagbigyan niyo sila sa pagdulog sa iyong hapag bilang mga pinagbuklod sa pag-ibig na wagas upang kanilang mapasaluan ang ang piging na di magwawakas sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kapayapaan po sa inyong lahat. Peace be with you. Peace be with you. Mabili po nakatayo. Magsiluhod po. Mga kapatid, ito ang order ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mga away po, maaari nang alisin ang belo at mga kordon ng mga bagong kasal.
Tayo na po. Tatayo. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, patibayin nawa ng paghahain na aming ginanap at pinagsaluhan ng pagtataling puso ina Sherlyn at Marcel. Ang bigkis na pag-ibig na iyong ibinigay ay patuloy nawang umigpit at tumibay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Habilin ko sa inyo mga bagong kasal, habang buhay kayo lagi sa pag-ibig, mabuhay kayo laging sa pag-ibig at katapatan. Sherlyn, pag-ibig ko'y patunayan sa pagiging mabuting may bahay na may pananampalataya, kabanalan at pag-ibig sa may kapal. Ika naman, Marcel, may bahay mo ibigin gaya ng malasakit ni Kristo sa simbahan bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon. Ang Diyos Amang makapangyarihan, magsiyuko po ang inyong mga ulo, iyo ang mga ulo habang iginagawad ang pagpapaspas. Ang Diyos Amang makapangyarihan ay siya nawang magbigay ng kagalakang dulot ng mga anak na sa inyo ay isisilang at ang kanyang kasiyahan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang bugtong na anak ng Diyos ay siya nawang sa inyo'y tumuwang sa kahirapan at kaginhawaan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Espiritu Santo ay siya nawang magdulot ng pagmamahal na gumapaw sa inyo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At kayong lahat na natitigpon dito ay pagpalain nawa ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, umayo kayo ng mapayapa. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon at ang mga bagong kasal. Congratulations po, Sherlyn at Marcel Recto. Ano na sunod? Ngayon ay matutunghayan natin ang tamis ng unang halik. Unang halik ba? Unang halik ni Marcel at Sherlyn bilang kasal sa mata ng Diyos at ng sambayanan. Ay, po kami si Robby. Ulit. Pabilang pa. Bisa pa niya, one more. Ready mo yan. Kasama yan ito kaya. Pabilang. Ready. 1, 2, 3, and palakpak.